lang niya umani ng bashing yun, diba? Yun. So, wag kayong mahiya ng 3DS. Hindi yan na bago sa amin ang pagmumoralidad, tinitingin, tanim, bala. So, dapat tayo, no? Be mindful lang po. At yung mga nandito na tatanungin kayo, ang bobo-bobo nyo, mga DDS kayo, boboto nyo si Philip Salvador, diba? Ang isinusulong po kasi natin team, as a team, diba? Just like in basketball, baka sabihin nyo, ba't mo naman ginaya sa basketball yan, diba? Ang tanong, diba nga, pag magsusulong ka ng batas sa Senado or sa Kongreso, pwede bang ikaw lang mag-isa? Kahit sobrang talino mo at napakaganda ng batas na isinusulong mo, tapos yung mga kasama mo ayaw pumirma at maging co-author noong bill na gusto mong ipasa, anong mangyayari? Wala, basura lang yan, papel lang yan di ba? Kahit pa mag ka pa doon, tawag dito, magsalita ka doon sa plenaryo ng di ba? ng Senado, di ba? Mag-privilege speech ka pa doon. Wala yun. Diba? Paano naman isusulong? Kaya andyan si Philip Salvador. Bakit si Philip Salvador? Diba? Yun ang pasya na pagkaisahan ng PDP Laban Kumbaga diba? Yun yung school of thought, or yun yung talino nila. Ano ang reason behind that? Diba? Anong reason behind that? Diba? Hindi lang po personal ang pinag-uusapan dito. Parang sa sa US, diba? Ang presidente, pumipili siya ng kanyang vice president most of the time because of the popularity, because of winnable yung kanyang vice president, makatutulong sa kanya, hindi niya liability, makapapagdagdag sa kanya ng boto. Yun ang ginagawa ng presidente diyan. Yan din ang kumbaga ang logic diyan sa Senado ngayon. Yung PDP Laban, 'di ba? May maitutulong si Philip Salvador, kilala na siya, 'di ba? Kilala na siya kasi ilang beses siya nagpapaikot-ikot dito sa buong Pilipinas. Tandaan natin, bago ka magsabi na ganito ang gagawin ko sa Senado, ganito ang gagawin kong batas, problemahin mo muna kung paano ka mananalo, 'di ba? Huwag kang yung isang si Sylvester di ba? Si Sylvester Erich Tulfo, di ba? Sabi niya, hindi daw siya pumirma kasi baka siyang maging judge doon sa impeachment. How come? Di ba? Nameke ka nga. So, saka na natin pag-usapan 'yan. Kumbaga, ngayong gabi na to, kumbaga series yung gagawin natin is ipinakilala lang natin ngayon bakit natin dapat iboto yung siyam na PDP Laban senatorial candidate. Bakit? Sapagkat katulad yan ng isang team sila. Ano yung kanilang mga isusulong diyan sa sa Senado? Yung Duterte policy. Ano yung Duterte policy? Alam na natin yan. Peace and order, 'di ba? Transparency dun sa ating pondo, sa pera ng mamamayan, 'di ba? Anti-corruption, 'di ba? Yung maayos na foreign policy. Yan, isusulong nila yan. At pag kayang naupo at si Sara ang naupo sa 2028, lahat ng kanyang mga panukalang batas lulusot yan. Diba? Kaya isang tabi nyo na kung ayaw niyo si Pastor Kibuloy, ayaw niyo si Philip Salvador, diba? At kung gusto niyo na magtagumpay yung ating presidente sa 2028, Sara Duterte, iboto natin yung siyam na yon. Actually, personally, hindi ko na lang sasabihin, ayoko nga doon sa dalawa doon hate na hate yung dalawa doon, ayoko talaga. Pero siyempre nag-iisip-isip tayo diba? Kung 5 lang ang mananalo dito, 'di ba? May susulong ba sa 2028 kapag naupo ang BP Sara, 'di ba? Na presidente, may susulong ba niya yung mga gusto niyang panukalang batas? Mahihirapan, 'di ba? Laging may kokontra. Pero kung nandun sila, 'di ba? Maayos, smooth. Lahat ng gusto natin kaya nilang ilusot diyan sa Senado. 'Di ba? So, ganun po yung natin.
din natin para ma-impeach si VP Sara. Yes, tama. Yun yung isa sa mga sa mga ating mga tawag dito. Isa sa mga dapat nating isipin din yung impeachment, no. Yung impeachment, isipin din natin yung impeachment para naman natin na talagang sabi ko nga may senaryo tayo diyan eh. Diba? Pero ngayon sabi ko nga is pwede kayong umakyat dito mga tropa peeps. Ano bang tawag? Kasi hindi naman talaga ako masyado talaga nagla-live. So, hindi ako sanay na merong mga So, sino yung gusto, pwede kayong mag-request dito, no? Kaya lang pag hindi ko po kilala, gusto ko lang mag-open ng cam para hindi naman tayo masabi na troll dito. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para sabihin nyo kung sino yung gusto nyong politiko na senatoriable na nandun sa PDP laban at bakit nyo siya na gusto na ihalal as senador. Kumbaga yung kabuuan, binigay ko na sa inyo yung yung rationale behind, di ba? What is the rationale behind of voting for straight, di ba, sa PDP laban? Ayan yung mas madetalye naman. Okay lang yan, Lods, kasama si Kuya Philip Salvador at Pastor Kibuloy para marami ang mananalo sa PDP laban. Yes, di ba? So, sinong gustong umakyat dito? Lahat sila. Tama yung sinasabi ni Sir para maisulong ang mga batas. O sinong gusto umakyat dito para tayo dito, PDP laban. Sinong pwede naman kayong mag-request po dito para baga masabi nyo yung inyong mga saloobin, diba? Masabi nyo kung bakit nyo gusto na na iboto ang si dito yung PDP laban. Gusto ko doon lahat, boss. Yes, o nga, gusto nyo nga. Isa-isa na lang. Sige, ako magpapauna, ako mauna. Siyempre si Congressman, si Bongo, si Senator Bongo. Ba't natin gusto si Senator Bongo? Una, siya yung may pinakamalapit at talagang nakakaalam noong Duterte policy. Paano i-execute yung Duterte policy. At nakita naman po natin si Bongo kung paano siya mag-perform sa Senado. Diba? Ang isa sa mga ginawa niya doon ay yung Malasakit Center. Yung Malasakit Center, hindi mo na kailangan ng pila dito, pila doon, diba? Sa PhilHealth, DSWD, sila na yung mag-aasikaso doon. At usually, ang mga lumalapit sa Malasakit Center ay halos wala nang binabayaran o yung iba wala na talagang binabayaran. Hindi ba yan ay malapit doon sa sabihin na natin sa sikmura ng mga Pilipino? Sapagkat kung problemahin pa natin yung pambayad sa ospital, mababawasan yung kita ng isang pamilya, di ba? Problema pa yon. Saan kukuha? Mangungutang sa 5-6. Alam ni Bongo. Alam niya yan. Kasi experience niyan, ang tagal niya na nakikipag-usap ng personal sa mga karaniwang mamamayan. Diba? Siya yung nakikipag-usap noon bago makarating kay President Duterte, dumadaan sa kanya na alam niya yung problema. Alam niya yung hinaing ng mamamayan. So, dapat hindi natin sila tanggalin dyan. Ang sinasabi naman ng iba ay, yung Malasakit Center naman, inangkin lang ni tawag dito ni Bongo. Hindi naman yung inaangkin eh. 'Di ba? Kaya nga sa inyo yun eh. Ginawang batas niya para sa inyo. Inaangkin ba niya na ako may gawa, pinagyayabang ba niya yon? Usually, 'di ba? Hindi. Hindi lang maiwasan pag-usap